Sabi dito, yan, no, the turmoil within the Presidential Communication Office shows no signs of settling with newly appointed Communication Secretary. Ito unang lumabas. Para sa konteksto nyo lang, ito muna yung unang lumabas bago yung pangalawa. Okay? So, ilang araw na itong nakikita ko at ito na nga, lumabas na ho itong una. Ito, yan. Okay, ano po ba yan? Tingnan nga natin kung ano ba sinasabi niya. Mag-comment kaya ako. Ayan. O, ayan. Ito yon. Ito. O, basahin natin yan. O, ito. Ayan. O. Ito nga, power struggles and conflict of interest. Chaos rock Marcos communication team. Pinasok nyo kasi si vlogger Castro Magugulo talaga yan. O, ito. Sabi dito, yan. Etong si Ruiz, si Jay Ruiz, yan ang bagong Communication Secretary, PCO, ang head ng Presidential Communication Office na si Jay Ruiz. Taga saan po ba? Taga-asa yan. Dati po daw yan taga ABS-CBN. A former broadcaster reportedly had business dealings with government agencies before his appointment. Naku po. Including a contract with state-run PTB. Nako, may kontrata pala siya sa PTB. Sabi dito, ang in-scoper, ibig sabihin yung nag-scoop, said, itong si PTB General Manager Toby Nebrida has already threatened to expose active government contracts linked to a company linked to Ruiz, and his business partner Ana Puod. Okay. So si Nebrida, yung general manager ng PTB, nag-threaten na expose ko ito. Okay, ito yung before iba pa yung lumabas ngayon. Okay? So ito yung before, sabi niya may i-expose ako. Okay? Tungkol dito kay Ruiz at kay Ana Puod, a former producer for ABS-CBN. Naku po, talagang kinuha nila. From ABS-CBN and TV5. Would shortly leave stint as general manager government official television under the Marcos administration. Si Ana Puod din pala naging general manager. So magkakakuntsaba sila dyan. General manager ng isang TV station under Marcos administration. Tandaan niyo, hindi lamang po kasi PTV4. Meron pang IBC13. Okay? Puod is reportedly eyeing a comeback at PTB. So gusto niya daw niyang bumalik sa posisyon. But Nebrida is supposedly adamant about keeping his post. So talagang si Nebrida, syempre, yung nakaupo, ala naman, bibigay ko siya itong madali. Pahirapan kita. Kwento yun. It remains unclear whether Ruiz and Puod have divested from their media business before assuming their posts in the PCO. So ito mga to, parang ang dating, hindi naman po pala to parang mga media. Ibig sabihin, media na may negosyo. Patay tayo dyan. Kaya naman pala yayaman ng mga media, no? Pumapasok din pala sila, di umano, sa mga kontrata sa gobyerno. Meanwhile, an order from E.S. Bersamin directing all presidential appointees in PCO to step down has triggered a scramble for survival. Employers are said to be pulling every string possible to return their position or even secure promotion. Ganito kasi yan. Lahat pinabababa. Ibig sabihin na lahat po sabi kailangan mag-resign. So, kasama na ho dyan, malamang si Nebrida. Kasi tandaan ninyo, ang PTB is under government. So, lahat kasi yan nasa ilalim ng PCO. So, lahat po yan. Alam nyo ba na ang daming attached agency sa loob ng PCO? As in, sobrang dami. Meron pa nga yung printing. Alam ko printing sa passport. Ang dami ho talaga. As in, pag binakante yan, ang dami hong matatanggal. Sigurado ko, ipapasok nila yung mga tao nila. So, pag pinasok nila yung tao nila, ano kapalit nun? Yun ang tanong dyan. Tandaan ninyo, utoso ito ni Lucas Bersamin. Bakante nyo lahat. Tapos mag-a-appoint kami. Naku po, patay tayong bata tayo. So, kaya nga ho, yung titulo natin, Malacanang, di ba? Kasangkot nga ba?
Yung Malacanang, meron bang kickback na naganap dito sa bagong issue na ito? Kasi, tandaan ninyo lahat po dito pinatatanggal. Lahat po alis muna. Tapos i-appoint lang nila kung sino yung nais nila. Yung nais nila, paano kung may kontrata sa gobyerno? Yan kaya ay meron kayang komisyon kaya yung mga kinauukulan? Hindi, isipin nyo mabuti. Kung kayo nag-iisip, isipin nyo na mabuti. Pero kung hindi kayo nag-iisip, huwag na kayo mag-isip. Amid the backroom negotiation, Anis Cooper claims ES Lucas Bersamin still has the final say who stays and who goes with the PCO. Nako po. Beyond the internal upheaval, Ruiz faces an even greater challenge managing the administration's messaging at a critical time. President Ferdinand Marcos' approval ratings decline and pressure mounts to strengthen the government public image. Akala siguro nila sa gagawin nilang pagtanggal, aside from merong kikita, di umano, siguro akala nila maibabalik nila yung approval rating na dumadaus-dus na. Kung ako sa inyo, ilagay nyo dyan yung mga higot puwet ni Marcos. Yung higot tumbong ni Marcos. Marami dyan, yung mga vlogger na higot tumbong ni Marcos. Yan ang ilagay nyo dyan. Hindi magre-reklamo yung mga yan. Pakainin mo lang na ensimada yan. Pakainin mo lang na ensimada yan. Okay na sila dyan. Gago! Ganyan ka-cheap yung mga yan Tignan mo, mga itsura pa lang. Wala na sa hulog di ba? Bigyan mo lang ng kapiraso yan. Ang papayag na yan. Hindi, totoo. Kasi yan ang talagang pinabili mo ng suka. Pagbalik, vlogger na. Ito pa. Ruiz is the 4th PCO chief account appointed by Marcos in 3 years. Isipin mo, in 3 years, 4 na beses na napalitan. Meron talagang problema. Wag na tayong maglokohan. May problema sa loob ng PCO. May gustong mag-magic dyan. Kasi alam mo, etong huling inalis nila, hindi naman inalis, sorry. Nag-resign. Magaling po yun Mapakagaling na tao ho nun. Napakagaling na tao nun, pero bakit nag-resign? Malamang maprinsipyo kasi yun Malamang hindi siguro nag-bend, di ba? On Monday, Nebrida issued statement denying the threat allegation as well as affirming his support for the new peace. Naku, syempre. Hindi, sa totoo lang yung mga ganyang pagde-deny, alam naman natin yan sa Malacanang. Iba yung sinasabi sa ginagawa. So alam na natin yan, matik yan. Sabi dito, I condemn in strongest possible way an article online news outfit politico.com claiming that I'm threatening to release information relating to government contracts entered into by recently appointed Presidential Communication Office. Nako, ang problema, ngayong araw nito, kasi sinabi dito, may tinetreaten daw. Pero ngayong araw na to, lumabas yung kontrata na yon. Nako po, patay tayo dyan. I also categorically stated that I support the appointment of Secretary Ruiz, fully knowing his capability and competence to head. Naku, narinig na namin yan. So, Banat Bay, ano yung sinasabi mo? Kasi ito, day before to medyo nung isang araw pa to na lumabas. Okay? Lumabas to nung isang araw pa na sinasabi tinetreaten daw o nagkakaroon daw. According to Politico okay? Meron daw tinetreaten na etong isang si Nebrida, yung GM nila, dito sa pag yan, itinuloy-tuloy nyo si Ruiz, ano namin yan, may ilalabas kami. Parang gano'n ang sinasabi. Okay? Ngayon, dininay naman ni etong si Nebrida, yung general manager ng PT before. Okay. So, okay na sana. Ang problema, may lumabas ngayon. Yun ang problema, Brad. Kasi, sabi nga, hindi mo may tatago yan. Delicates ka dyan. So, may lumabas ngayon. Ito yung lumabas ngayon. Ngayong araw na to. Na malupit. Ito. Hindi yan. Ito. Ayan. A media company, okay. A media company co-founded by former ABS-CBN reporter Jay Ruiz secured
206 million. Naku po, patay tayo dyan. Na kontrata from PCSO. Naku po, jackpot. Ako. Gago! From the Philippine charity PCOs in the last quarter of 2024, just months before his appointment. Naku, basahin nga natin to. Parang tumama sa loto si Jay Ruiz. Naku po, halakbakan. Nakantindi nito. Ito ha. Ayan na. Ito yun. Ito yung article na yun. Basahin natin tong article na to ha. Ito daw. According to Politico.com ha. Baka na naman magkamali kayo ng quote ha. Hindi po ako nagsabi. Politico.com. A media company co-founded by former ABS-CBN reporter ka lang. May company ka na ngayon. Ang lupit mo, Brad. Jay Ruiz secured 206 million worth of contracts. Naku po. Ang lupit mo. May pag-asa pala kaming banateros na maging mga negosyante. No? Pambihira. Contracts from PCSO in the last quarter of 2024, just months before his appointment. Digital 8 Incorporated. Naku po. In partnership with the state-run Intercontinental Broadcasting Corporation, IBC. Yan yung IBC 13. So, Digital 8, yung pagmamayari niya, sabi dito, at yung IBC 13. Won ay 78.5 million contract for the production, television transmission of PCSO. Ba't hindi ba natatransmit yun? Production? Ganyang kamahal? 178? Anong klaseng production to? Tapos, transmission of PCSO, Lotto draws, and other games according to notice of award. 178 million. Bakit naging 206? Kasi last year lang, ito naman. A separate notice of award dated December 20 showed that Digital 8 Inc. secured another 27 million for the production and placement of digital promotional videos. Promotional videos? Putya, AI mo lang yan. Libre lang yan eh. Ang dali-dali gumawa ng promotional videos eh. Hindi naman, sige, sabi mo na may monthly na bayad. Magkano lang yung monthly? Wala pang 1,000. Di ba? Monthly na bayad. Pero ito, 27 million. Abay, ang lupit. Makapagtayo nga ng production. Banateros Inc. Puro tattoo pala, no? Banateros Inc. Banateros Incorporated. Tapos mapasok tayo sa negosyo, no? Ang laki nito, Brad, oh. Mantakin mo. 206 ang total, oh. Ayan, 206 million worth of contracts. Ang lupit mo. Bago ma-appoint na communication secretary. Sandali. Napapaisip tayo dito na maigi. Medyo napapaisip ako dito. Ito pa, oh. Ay! May sangkot na vlogger! Pambihira! Oy! Ano to? Digital 8 also owns DATV, a free-to-air television channel that began broadcasting in November 2024. Its programming includes content from third-party producers such as Geng Geng Networks led by creator Boss Toyo. Putang ina, shit. Ano to? Its programming includes content. So, sandali. So, merong content na nanggagaling kay Boss Toyo. Nilalabas lang niya yun sa social media, YouTube eh. Etong Geng Geng Network, meron daw nilalabas na content. Okay? Through Digital 8, yun yung kanilang parang middleman. Digital 8, kumukuha ng content kay Boss Toyo. Tapos, Digital 8. So, ibig sabihin, puta shit. sorry. Pwede. May pag-asa pala mga banateros dito. Grabe ang kitaan dito. So ngayon,
taga-produce na ngayon ng content si Boss Toyo para sa Digital 8, para sa IBC. May project. Yung project, magkano yon? 27.52 million itong last December lang. Iba pa yung dito, itong 206. So, meron pang 27 million. Nako, patay tayo dyan. Kaya naman pala, di ba may bali-balitan tatakbo ito si Boss Toyo, biglang hindi na tumakbo. Ay, sus, alam na. Alam na. Kaya naman pala, minsan kino-content din niyang, nako. Wala na. Yan ang dapat ipatawag sa camera kung talagang gustong malaman magkano kinikita. Di ba? Kasi alam ko naman yung mga bentahan dun sa niya, di ako naniniwala dun eh. Dun sa mga benta-bentahan niya dun, di ako naniniwala dun. So, naku, dapat, hindi ito, malamang wala namang kinalaman si Boss Toyo dito. In fairness, sa tingin ko, wala naman siyang kinalaman doon sa kinita o itong 27 million na ito. Wala siyang kinalaman, hindi siya ang kausap, yung Digital 8 ang kausap. Pero, wala siyang kinalaman, pero malamang may pakinabang siya. Bakit? Kasi yung programming, nakasulat to, it includes content from third-party producer as Geng Geng Network. So, wala siyang kinalaman do sa deal, pero nakinabang siya. Yun ang sinasabi ng balita. Tanongin natin si Boss Toyo kung talagang nakinabang ba ito si Boss Toyo. Diba? Nakinabang kaya siya sa government project? Malaman natin. Malaman natin yan. Sige, tingnan natin. Hindi, ako, bukas ang aking YouTube channel para dito sa kay Boss Toyo kung gusto mo magpaliwanag kung ano kinalaman mo dito. Kasi binanggit ka ng Politico.com. Hindi po ako nagbanggit sa inyo. Si Politico.com, sinasabi dito, sa kontrata mo sa Digital 8, okay? Itong DATV, which is merong kontrata sa PTB. Not PTB. May kontrata sa gobyerno na umaabot ng 206 million. Okay? Yan daw ang inaabot, 206 million. May kontrata dyan ang Digital 8. At ang isa sa mga producer, okay, ay kayo daw, Geng Geng Network. Ayan nakasulat to. Led by content creator Boss Toyo. So, ang tanong, ikaw ba ay may pakinabang dyan sa nangyayari? Isang tanong yun. Pero meron pa tayong ibang tanong. Ikaw, J. Ruiz. Yan, dito tayo. Bakit ang kapal ng mukha mo kung totoo ito? Bakit ang kapal ng mukha mo kung totoo ito? Na ikaw ay merong partnership sa gobyerno na natanggap na umabot sa 206 million. Ayan yan ang sinabi nitong Politico.com. Sabi, may media company co-founded by former ABS-CBN reporter J. Ruiz, 206 million worth of contract from PCSO etong 2024. Kung totoo yan, ang kapal naman ng mukha mo. Tinanggap mo pa talaga yung appointment. Yan yung unang anggulo. Kasi maraming anggulo ito, mga kababayan. Maraming anggulo to. Ang pangalawang anggulo dito, hindi kaya yung nag-appoint sa'yo ay may pakinabang din? Gago! Hindi, nagtatanong lang naman po ako. Hindi kaya yung masasabi natin nag-appoint sa'yo na bilang PCO secretary ay may pakinabang dito sa milyong-milyong kontrata na ito? Kasi parang ang pwedeng maging anggulo o possibility, I'm not saying it is fact, possibility, meron kayong kasunduan. Di umano o alleged na kasunduan doon sa nag-appoint sa'yo. Hindi, basta appoint ka, secretary ka, may project ka, pero alam mo na.
Kasi sobrang lakas mo, mantakin mo. Nakasara ka na ng kontratang umabot di umano ng 206 million sa PCSO. Tapos ikaw pa ang naging communication secretary. Aba, tindi mo brad ha. Kinuha mo na lahat. Hindi mo tiniran si Atty. Claire Castro. Malay mo naman banat bay. Kasi yung mga ganyang bumabaluktot ang prinsipyo sa buhay. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.